Sa ilalim ng kulay abo na langit ng training grounds, nakaluhod si Theo sa gitna ng arena. Ang isip niya ay nakikipagbuno sa bigat ng alok mula kay Ginang Honghua. Gusto nitong ipamana kay Theo ang pamana ng Plum Blossom at ang maalamat na sword art ng Heavenly Dragon. Tinitigan siya nito ng malamig at tinanong ng diretsyo kung ang mga bagay na ito ay sapat na nakakaakit. Nauutal na sumagot si Theo, "Siyempre, nakakaakit ito, ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ninyo ako pinahahalagahan ng ganito. Wala pa akong nagagawang makabuluhan para sa inyo." Sinabi lamang ng ginang na tumayo siya. Dahan-dahan itong hinawakan ang pisngi ni Theo, iniangat ang mukha nito, at ipinaliwanag na walang malaking dahilan. Si Theo lamang daw ay nagpapaalala sa kanya ng kasalukuyang pinuno ng angkan, si Ragna, noong bata pa ito. Nagulat si Theo at nagtaka kung kamukha nga ba niya ang pinuno. Kinumpirma ito ni Ginang Honghua, sinabing kamukha niya ang asawa noong bata pa, hindi lamang sa pisikal na anyo. Ang batang pinuno ay walang tigil na hinabol ang kanyang mga pangarap at adhikain. Huminto ang ginang, nagugunita, at sinabi na marahil ay pinapangarap pa rin ito nito hanggang ngayon. Ang walang humpay na paghahangad na iyon ang dahilan kung bakit hindi nawala ng pag-asa ang pinuno. Walang tigil itong nagtrabaho upang malagpasan ang bawat pagsubok. Bawat araw ay puno ng mahihirap na laban sa mga higanteng kalaban sa malupit na lupain. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sumuko o nakipagkompromiso ang pinuno sa mga pangunahing prinsipyo nito. Ngumiti ito ng may pagmamahal, isiniwalat na kapag nakikita niya si Theo, nakikita niya ang mismong aspetong iyon ng pinuno na kanyang minahal. Nang makita niyang muling nagliliyab ang diwang iyon kay Theo, hindi niya mapigilang kumilos. Matapos masiyahan ang kanyang pagtataka, sinabi ni Ginang Honghua na oras na para magbigay ng sagot si Theo. Huminga ng malalim si Theo. Inaamin ko na ito ay isang napakaakit-akit na alok, higit pa sa isang marangyang buffet, ngunit kailangan ko itong tanggihan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Diretsahang ipinaliwanag ni Theo na marami na siyang guro. Maliban sa ginang, na nagturo sa kanya ng marami, mayroon din Commander Julius ng White Dragon Guard, ang mga senior swordsmen na sina Evelyn at Aaron, at ang kanyang mga kaibigan at kasamahan na sina Wellington, Hukos, at Erica. Natuto pa siya mula sa kanyang kalaban na si Aeson Skydragon at lalo na kay Oven. Nang marinig ito, hindi napigilang magtaka si Ginang Honghua. Kumulot ang noo nito ng may pagtataka. Si Oven bilang guro. Hindi ko talaga inaasahan yon. Nabalitaan kong nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa kanya, hindi ba? Sigurado si Theo sa kanyang sagot. Iyon mismo ang dahilan pagdiin niya. Kinumpirma niya na ang mismong paghihirap na nilikha ng kanyang mga kaaway ang siyang humubog sa pagkatao ni Theo ngayon. Ang bawat salita ay tila may ginising sa loob ng ginang. Ipinagpatuloy ni Theo ang pagpapaliwanag na ang estilo ng kanyang swordmanship ay natutunan mula sa iba't ibang mga mapagkukunan at palagi itong magbabago ng mabilis. Kaya hindi siya maaaring manatiling tapat sa tradisyon ng isang solong paaralan at ipasa ito ng buo sa susunod na henerasyon. Saglit na nag-isip si Ginang Honghua pagkatapos ay ngumiti. Hindi mo kayang panatilihin ang isang tradisyon dahil ang iyong sword path ay palaging nagbabago. Parehong kahanga-hanga at nakakapanghinayang iyon. Sumagot si Theo sa kanyang tingin ng seryoso. Bagaman hindi ako maaaring maging iyong disipulo, ikararangal kong maging iyong anak. Habang sinasabi ito ni Theo, yumuko siya ng may paggalang. Lumaki ang mga mata ng ginang. Isang tunay na sorpresa ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos, tulad ng maliwanag na sikat ng araw, sumilay ang kagalakan sa mukha ni Ginang Honghua. Lumipat ang eksena sa ibang pagkakataon, sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan sa isang hardin na pinalamutyan ng mga puno ng plum na namumulaklak ng masagana. Nakaupo si Ginang Honghua sa isang upuan, humihigop ng alak habang nagbuhos ang kanyang katulong. Ngumiti ito, tinatamasa ang lasa ng alak. Masayang sinabi ng katulong na tila mahal na mahal ng ginang si Theo. Hindi nag-atubiling kinumpirma ni Ginang Honghua iyon. Siyempre, paliwanag niya.
Ang tadhana o kapalaran ay hindi kailanman nagpahintulot sa kanyang magkaroon ng sariling anak, ngunit ngayon ay mayroon na siya nito, isang lalaking kamukha ng kanyang minamahal, ang lalaking nangakong magiging kanyang anak. Paano siya hindi magiging masaya? Ngumiti ang katulong, nagpapahayag ng kaligayahan na makita ang ginang na masaya. Nadama nito na dapat nitong pasalamatan si Theo dahil sa wakas ay ginawa siya nitong isang ina. Kaagad pagkatapos, inutusan ni Ginang Hongwa ang kanyang katulong na maghanda ng isang liham na ipapadala sa kanyang asawa upang ipaalam ang ilang bagay. Ano ang gusto ninyong isulat ko, Ginang? Ito ay tungkol sa promosyon ni Theo. Nang marinig ito, nagulat ang mukha ng katulong. Paumanhin, ngunit si Theo ay isang baguhan pa lamang na nakatapos ng seremonya ng pagtatalaga. Kung masyado siyang makaakit ng atensyon sa murang edad, nag-aalala ako na maaaring mapanganib si Theo. Siguradong naintindihan mo yon, hindi ba? Ibinaba ni Ginang Hongwa ang kanyang baso, naging determinado ang kanyang ekspresyon. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang kumilos ng mabilis, bago pa man dumating ang malalaking bagyo sa angkan at lamunin ang lahat. Gusto niyang bigyan si Theo ng maraming kapangyarihan, kaalaman, at suporta hanggat maaari dahil siya ang magiging susi sa hinaharap ng angkan. Sa ilalim ng punong tanggapan ng White Dragon Guard, sa isang malamig na underground cell, nakaupo ang nabihag na Commander Sidra na nakasandal sa dingding, nakakadena ang kanyang lieg at mga kamay at paa. Nawalan siya ng isang braso. Nanlaki ang natitirang mata habang lumakas ang mga yabag sa pasilyo. Isang nakamaskarang asasin na may malamig na maskara at matutulis na kuko ang nakatayo sa labas ng mga rehas. Nakilala ni Sidra ang bisita at nagsalita. Sa wakas ay dumating ka rin. Pinayuhan ng nakamaskarang asasin si Sidra na huwag itong sisihin. Ang lahat daw ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi ko kailanman pagdududahan ang ginagawa niya. Inangat nito ang kwelyo at inutusan ang asasin na patayin siya kaagad. Walang pag-aalinlangan, itinapon ng asasin ang mga dagger patungo sa nahatulang preso. Ngunit hindi, nang dumampi ang mga dagger sa lalamunan ni Sidra, lumitaw ang mga berde at asul na enerhiya mula sa kung saan bumuo ng matibay na kalasag. Umatras ang asasin dahil sa gulat. Ano iyon? Mula sa itaas, mabilis na binutas ni Evelyn ang kisam at tumalon pababa. Hinarap niya ang asasin, sinabing matagal na rin kitang hinihintay. Suminghal ang asasin, nakilala kung sino siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang buong sitwasyon ay isang bitag pala. Agad niyang sinangga ang mga walang tigil na atake ni Evelyn, labis na nagulat sa kanyang hindi kapanipaniwalang kasanayan. Sinusumpa niya ang kanyang kamalasan. Ganito ba siya kalakas? Sa ilang atake lamang, madaling napigilan ni Evelyn ang asasin. Kahit na ikinalulungkot niyang hindi niya natanggal si Sidra upang malutas ang nakabinbing problema, alam niyang kung mahuhuli siya, mas magiging malubha ang mga kahihinatnan. Kailangan niyang makatakas at magplano para sa hinaharap. Napagtanto ang kanyang balak, hindi pinayagan ni Evelyn na umalis siya ng madali. Isang agos ng enerhiya ang bumalot sa hangin, dumiretso sa kanyang dadaanan, hinaharangan ang kanyang pag-usad. Malamig niyang ipinahayag na hindi siya makakatakas ng madali. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Evelyn ang isa pang pamamaraan ni Hector Ragna, ang lihim ng Tempest God, isang emerald green na bagyo ng hangin ang sumabog. Winawasak nito ang lahat sa dadaanan at ibinagsak ang asasin sa malamig na dingding na bato. Nagpumiglas ito, pakiramdam na nasasakal ang lalamunan nito. Dumaloy ang dugo mula sa likod ng kanyang maskara. Sa pagkatakot, nagsimula itong mag-ipon ng enerhiya sa kanyang palad, naghahanda na mag-self-destruct upang burahin ang lahat ng ebidensya. Ngunit nahulaan ni Evelyn yon. Sa matalas na reaksyon, hinawakan niya ang kanyang balabal at pinakawalan ang isang suntok sa tiyan nito upang pakalat-kalatin ang paputok na enerhiya. Bakit palagi ninyong ginagawa ito kapag nabigo ang inyong mga plano? Ibinagsak ni Evelyn ang asasin sa pasilyo, iginiit na ang trick na yon ay hindi ubra sa kanya sa pangalawang pagkakataon.
Lumipat ang eksena sa ibang lugar, sa isang ligtas na kabin na malalim sa snowy forest, malayo sa Ragna compound. Isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap. Sa ganap na 1 oras 15 minuto ng madaling araw na ito, nahuli ni Evelyn Nerovo ang isang asasin na pumasok sa piitan. Isang swordsman na may maskara ang tumuro sa mapa, ipinapakita ang kanyang mga natuklasan. Ang asasin na ito ay kabilang sa organisasyong tinatawag na Serpent Demon, isang organisasyon sa ilalim ng Chauvin Clan. Ito ay nagpapahiwatig na ang Chauvin Clan ay sangkot, malamang na may direktang koneksyon kay Chauvin Demon Dragon. Sinabi ni Julius na nakaupo sa dulo ng mesa, na malapit na nitong kinumpirma ang kanilang mga hinala tungkol sa isang sili sa ranggo ng Ragna. Sumang-ayon si Cleve, idiniin na ang pagpupulong na ito ay isinagawa sa isang malayong lokasyon upang maiwasan ang anumang karagdagang pagtagas ng mahalagang impormasyon. Batay sa kanilang impormasyon, ang base ng Serpent Demon ay matatagpuan sa isang sinaunang kastilyo sa lugar ng Kahom. Sa loob ng 3 oras, kung hindi makabalik ang asasin, ipalalagay nilang nabigo ang pagtatangkang pagpatay kay Sidra. Tiyak na susunugin nila ang lahat ng ebidensya at tatakas. Kaya malinaw ang layunin, ambus ang base ng kaaway bago pa man sila makatakas at kunin ang lahat ng posibleng impormasyon. Ito ang focus ng bagong takdang or takna. Mission. Nagtapos si Cleve sa pag-uulat, tinutukoy ang kanyang pangalan at ranggo. Ako si E, isang snowblind. Hindi napigilang magulat si Theo. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ahente ng ganitong antas dito. Umubo ang Demon Dragon at nagdagdag ng huling punto. Ang misyon na ito ay magsisilbiring opisyal na pagsusulit sa promosyon ni Theo Ragna. Nagulat ang mukha ni Cleve at Evelyn. Naisip din ni Theo kung natutugunan na ba niya ang mga pamantayan para sa isang mapanghamong pagsusulit sa promosyon. Bumuntong hininga si Julius, kinukumpirma na kwalipikado si Theo, ngunit nagbabala na hindi ito daan ng mga rosas at kaluwalhatian. Sa misyon na ito, ang bawat hamon ay puno ng dugo at panganib. Ang antas ng kahirapan sa pagsusulit sa promosyon ni Theo ay tumaas ng husto. Bagaman ang pagsusulit ay karaniwang iniakma sa ranggo, ang pagtatalaga ng isang misyon na maaaring magpasiklab ng digmaang sibil bilang pagsusulit para sa isang middle-rank swordsman ay napakabihirang. Sumandal ang Demon Dragon, isiniwalat na alam niyang inutusan ni Theo si Evelyn na subaybayan ang bilangguan dahil nahulaan niya na may ipapadalang asasin upang patayin si Sidra. Bahagyang umubo si Evelyn, medyo nahihiya dahil si Theo ang nagpasimula ng serye ng mga pangyayari. Inutusan siya ng Demon Dragon na ituloy ito hanggang sa huli. Humingi ng paumanhin si Theo sa pagkilos ng mag-isa. Tinanggap nito ang kanyang paumanhin, ngunit nagbabala na kahit bilang tagapagmana, hindi katanggap-tanggap ang pagkilos ng hindi dumadaan sa opinyon ng kanyang mga superior. Dahil umabot na sa puntong ito, dapat kumpletuhin ni Theo ang misyon ng walang kamali-mali. Sumandal ito, hinawakan ang damit ni Theo, at kinatok ang ulo nito, sinabing may otoridad, pasa ang pagsusulit at opisyal na ma-promote sa middle-rank swordsman. Sa gayon ay makukuha mo ang karapatang magsagawa ng mga misyon ng mag-isa. Naiintindihan? Opo, Ginoo. Muling nagpakatatag si Theo, nagpatunay sa isang matatag na sagot. Isang banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi nang isipin na ang pangyayaring ito ay umiikot sa kanya kaysa sa kanyang inaasahan. Bigla, isang pamilyar na birding screen ang lumitaw sa kanyang paningin. Mission Area 4. Madilim na koneksyon ng nakaraan layunin. Ito ang iyong pagkakataon upang alisin ang madidilim na koneksyon mula sa nakaraan at pigilan ang mga mapanirang sabuatan nila. Pinag-isipan ni Theo ang anunsyong ito, nagtataka kung mayroon bang hindi nakikitang tali na nagbubuklod sa kanya sa mga karakter na ito sa iba't ibang timeline na humahantong sa lahat ng kaguluhan na ito. Napansin ang kanyang pagkawala ng focus, tinanong ni Si, may problema ba? Wala, sagot ni Theo Ragna. Ang kanyang sagot ay may kasamang matatag na tingin. Hindi ko lang gagawin ang misyon na ito. Tatapusin ko ito sa anumang paraan. Magaling. Kung handa ka na, magsimula na tayo.
Oras na para wakasan ang lahat. Opisyal nang nagsimula ang paghuli sa mga ahas.